chase para sa FEU, but they're gonna have to start there. Not hit that ball properly. She was underneath the ball. Volleyball fans, today we are joined with a few of FEU's greatest athletes. We have Bernadette Pons, Tin Agno, and of course, last but not the least, Remy Palma. Girls, welcome to The Score. Thank you. Okay, medyo shy pa ngayon. Sige, but how does it feel na you are considered as one of FEU's greatest athletes? Tin, ikaw muna. Siyempre para sa akin, nakaka-overwhelm yun kasi bibihira lang yung nabibigyan ng chance siyempre na maging part ng UAAP and siyempre makapagtayo kahit makonsider ka as legends sa FEU. It's a privilege kasi para sa akin na makapag-aral unang-una sa Maynila kasi hindi ko naman talaga in-expect na dito ako mag-aaral. Tapos sa isang prestigious university pa like FEU, nakilala talaga siya. Yun, sobrang nakaka-overwhelm, sobrang happy ko na naging part ako ng FEU. Ikaw naman, Remy, overwhelmed ka rin ba? Yun naman kasi talaga yung first na mararamdaman mo, na mabilang ka sa lahat ng athletes na galing sa FEU na tawagin na greatest. So, ayun, kasi iilang tao lang din kasi nabibilang sa amin na maging athlete ng FEU. So, sobrang sarap sa feeling na isa ka doon para mabilang ka sa greatest athletes ng FEU. So, how does, what do you miss most about playing sa UAP? Sige, si Pons muna. Syempre yung UAAP spirit. Kasi sobrang iba yung UAAP compared mo sa ibang liga. Sobrang hanapin mo talaga siya. Yung crowd, yung pride ng school na pinaglalaban mo. Kasi sobrang, pagka pumasok ka sa court, nandun yung tunog ng drums, yung sigawan ng mga tao, sobrang nakakadala. Teammates din mismo sa FEU na mga nakakasama mo before, tas ngayon napapanood mo na lang sila. Yun, sobrang nakakamiss. Ikaw naman, Tin. Ako same. Yun, yung school spirit, tapos yung pagsuot mo ng uniform, yung pride talaga, nandun eh. Siyempre, nami-miss mo rin yung mga dating opponents mo. Tsaka yun, yung enjoyment and kapag UAAP kasi, andun yung excitement, enjoyment, yung nga, loud cheer, sabi ni Ate Tin, yung mga fans, iba yung support. Yun po. So, aside from yung namimiss sa UAP, ano yung favorite memory niyo as a Lady Tamaraw? Ako, yung number one is after the game, yung kinakanta namin yung FEU hymn, hindi nawawala yun. Kasi yun talaga yung nakakapataas ng moral namin. Kahit talo, panalo, yung way, pag kinanta mo yun, nandun agad yung pride eh. Pinaka-na-miss ko talaga na memory namin, yung sa dorm na magkakasama kami. Kasi meron before na parang bumagyo siya. Yung ginawa lang namin, parang bumili kami ng food, lahat sama-sama. Tapos doon lang kami sa dorm kumain, nagluto kami, tapos sama-sama kami kumain. Alam mo yun, sobrang saya na parang malayo kami sa family namin, pero nandito yung bawat isa na nagtutulungan kami kasi hindi naman lahat sa amin may kaya. So, eto wala, pero lahat kami nag-share. So, sobrang hindi ko talaga makalimutan yun. Para naman sa'yo, Remy? Para sa akin, siguro, every time na magpapasok na kami sa court, kasi lahat nung pinaghirapan namin all throughout bago mag-start ang UAAP season. Kasi ibubuhos mo na eh. Ito na ulit yung chance mo para maipakita yung talent mo. Siguro yun yung mas i-cherish ko kasi alam namin bawat isa yung pinagdadaanan namin, each and every training, lalo yung preparation. Kasi mas mahirap yung preparation, lalo kapag papalapit na yung UAAP. Kasi mas marami na nagbabago. Yung preparation mo talaga, kailangan kung sa 100, mas lagpasan mo pa. So, next is, how was it like being mentored by the late, great coach, Nes Pamilar? I think this question is for Remy and Tin dahil sadly, hindi naabutan ni Pons. Season 75, nung first year ako na pumasok ako sa FEU, naabutan ko si Coach Nes. Ayun, sobrang saya kasi yung tiwala na binigay niya sa akin. Nung time na yun, as in, wala talaga akong knowledge sa volleyball. As in, tsinaga nila everyday para mailabas kung ano man yung talent ko sa paglalaro. Kaya sobrang thankful ako na ako yung pinili niyang kunin nung time na yon
para makapaglaro at makapag-aral sa FEU? Ako kasi, una sa lahat, wala ako sa FEU kung wala si Coach Ness. Kasi siya talaga yung nag-recruit sa akin. Wala akong plano mag-Manila dati. Pero yun nga, inano niya ako, kinuha niya ako. Si Coach Ness kasi, hindi lang siya coach sa court. Mentor din siya sa personal life mo. Pag may problema ka, andyan siya, tumatay yung tatay mo. Pag nadadown ka, although pabiro siya magsabi, pero nandun yung advice na yung advice na kailangan mo talagang mapakinggan that time. Can you give us an example, like, na advice na binigay niya sa'yo? Ayoko nang maglaro noon kasi nung first year talaga, sobrang pressure kasi hindi naman talaga ako libero. So, yun nga, siya yung nag-convert sa akin, spiker to libero. So, ayoko na talaga kasi yung pressure, tapos first time kong malayo sa family ko kasi sa Batangas lang talaga ako. Pero siya, sabi niya na ang daming naghahangad maglaro dito, ang daming nagte-try out para makapasok sa UAAP, ikaw nandyan ka na. Huwag mong bitawan yan. So FEU currently has the most gold medals in volleyball sa UAAP. Sa men's 25, women's 29. Sa inyo, what do you think is the secret to FEU's winning tradition? Siguro yung yung disiplina din talaga ng mga athletes before. Tapos yung pusong palaban nila as a Tamaraw player. Kasi nagka-chance ako na makausap yung mga sobrang matagal na, hindi naman sobra, mga matatagal na mga player. Nagtanong ako, so paano yung before? Parang, kasi gusto ko makakuha ng inspiration from them. Tips also. Diba? Kasi, syempre from FEU din sila. Gusto ko ma-inspired kung paano sila nag-champion before ano yung mga ginawa nila. So, sobrang hirap daw talaga training pa lang. Kung ano yung ginagawa ng men's, yun din yung ginagawa ng women. So, parang sabi ko sa isip ko, so, wala pa pala yung ensayo namin ngayon. So, hindi pa pala ganon. Mas mahirap pa pala talaga yung before. Iba din talaga pag kinausap mo sila, yung kumpiyansa nila, yung confidence nila sa sarili nila, nandun kahit hindi na sila naglalaro ngayon. Siguro yung mga naabutan namin before, tsaka yung mga kwento na nalaman namin na ang dami pala talagang championships ng FEU. Kasi nga, 29. Nung pumasok ako, 29. So, parang 29 pa din. So, yun. Parang, Hindi na natiis. Oo. Kasi, nakikita namin ngayon, nakakapaglaro pa yung mga nakapagpa-champion sa FEU tulad nila Ate Tina Salak, yun po. Sobrang talaga, nakakabilib. Kasi, ang lalakas nila, kung paano sila maglaro. Up to now, kaya pa nilang maglaro, di ba? So, ano yung disiplina na ginawa nila before para maabot nila yung ganitong pace na ng age pero nakakapaglaro pa. So, disiplina, pusong palaban, may idadagdag ka pa ba, Tin, sa winning recipe ng FEU? Ako siguro yung yung focus nila. Kasi thankful naman ako na nakasama ko yung mga legendary like Tina Salak, Joanne Bunag, Ers You're a legend yourself. Oh yeah, thank you. Ers Iratay and syempre si Rachel Andakis. Thankful ako kasi kahit paano pag nagkikwento kasi nandun na yung syempre nila yung mga championships nila, ganyan. Noon kasi daw talaga walang distractions. Wala kang makikita ng mga sobrang sa cellphones and walang ibang leagues kundi UAAP. Nandun sila tapos pag sinabi ng captain, andun din yung respect na pag sinabi ng Captain Ball na okay, cellphone off, tulog na. Oh, nandun talaga, hindi na Pero siguro kasi that time, syempre, nag-evolve talaga yung mga millennials ngayon. Char. Tsaka yung syempre, yung ways ng pagdidisiplin sa team. Pero sila kasi talaga nun, yun nga, disiplinado din talaga sila and yung focus nila, talagang one goal lang sila, walang ibang Ayun nga yung last playing year ko kasi, hindi ito nagsuswag Parang nakakakulitan ko siya pero hindi yung ganun siya as in now. Siguro nga si Maddie.